Alam natin na noon pa man si Senador Manny Pacquiao ay napakakatoliko, di ba? At suot-suot niya ang Santo Rosario at umaatin ng misa kasama yung mga kaibigan niyang mga politiko, di po ba? Oo. Pero bigla na lamang iniwan ang simbahang katoliko at nagiging pastor na at nagtatag ng kaniyang sariling simbahan na born again, mga kapatid. Di po ba? Ito rin ang istorya sa isang inirequest ng ating kapatid na sagutin umano yung patungkol sa purgatorio. Ang akala niya na ang purgatorio ay wala talaga sa Biblia. Kaya mga kapatid, ganito talaga ang mangyari kung lumipat ka, iniwan mo ang simbahang katoliko dahil hindi mo alam ang pundasyon, yumakap ka sa grupo na tatag lamang ng tao, ang akala nila ay iniwanan nila ang mali. Ang di nila napansin, sila ay lalong lumulubog sa maling aral. Gusto ko lang ipakita at gusto ko lang na mapansin ninyo mga kapatid, itong mga galing sa simbahang katoliko at humihiwalay na sa simbahang katoliko, alam niyo ba, panay ang kanilang pagtuligsa. Grabe, no? Pag makapagtuligsa mga kapatid, wagas talaga. Pero kung ating pakinggan ang kanilang aral, abay, sablay na sablay. Halimbawa, alam niyo ba, sinagot na natin si Bishop, yung nagpakilalang Bishop Rod Cobos. Dating Katoliko siya at sabi niya, napaka-religious niya umano sa Katoliko dahil seminaryan pa siya, nagpapasan pa siya ng cross tuwing Holy Week. Ito po. So kung mayroon kag relihiyoso, relihiyoso yun. Ug mo na ang rason nga nganong nahimo kong seminarista, nahimo kong kursilista, gani gapasan pa kong cross panahon sa Semana Santa. I do not know kung ikaw nakapasaan kag cross. Nagpabunal-bunal pa jud ko, hoping nga papasaylo ko sa akong mga sala. But after that 2 days nga pagpasaan akong cross dito sa Antipolo, Rizal, kay dito manggod ang panata. After na buutan lang ko sa pila ka adlaw, after balik lang gihapon ko sa So, kahit pumapasan siya, may panata siya, mga kapatid, pumapasan siya ng cross, pero ilang araw, bumalik naman umano siya sa kaniyang mga kagawian na mga kasalanan. Bakit po ba sinabi ko na panay ang kaniyang pagtuligsa? Grabe talaga kung makita niyo ang kaniyang tuligsa, mga kapatid, lalo na sa simbahang katoliko at lalo na sa Santo Papa. Pero kung pakinggan natin, nako sablay-sablay. Alam niyo ba na ang Antioch na nasa sa Syria, di po ba? Ang sa kanya nasa Israel. Ito. For your information, ang Christianity, ang tinuod na Christian, nag-start in the Church of Antioch in Israel. See? Napansin nyo ba? At hindi lang yan, si San Pablo, binitay, pinutulan, pinugutan naman. Di po ba? How come ka maingon nga nag-start ang Christianity sa Roma? Kay even si Jesus wa kaabot og Roma. Si Paul ang nakaabot sa Roma, gibitin pati warik. Binitin si San Pablo patiwari. Bakit umano tinatawag na Roman Catholic Church? Ang punto niya, hindi naman nakarating, mga kapatid, umano si Panginoong Hesukristo doon sa Roma. Si San Pablo lang, binitin patiwari. Hindi po, pinugutan po. Si San Pedro po ang binitin at ipinako na patiwari, no? Di lang yan, mga kapatid. Pati Limasawa, nag-transfer na ang location. Nasa Cebu na rin. Maybe naa kay answer kung kinsa ang unang nagdalagyod sa Catholicismo in the Philippines or Catholicism in the Philippines. The answer is Magellan on March 1521 in Cebu City,
Limasawa, where the first mass was held, 1521, in Cebu City. In Cebu City, Limasawa. Kaya nagtaka tayo, nag-transfer na palang Limasawa ngayon. Pati na ang Antioquia, nag-transfer na sa Israel. Panay ang kanilang pagtuligsa, mga kapatid, sa simbahang Katoliko dahil ang akala nila maling-mali ang simbahang Katoliko. Ang hindi nila napansin, sila'y nalulubog sa grabing kamalian. Kahit nga history, kahit nga geography, mali pa, interpretasyon pa kaya sa Biblia. Hindi lang yan. Isa sa mga request, di po ba si CG David, mga kapatid, ano po ay ang kanyang tinatalakay? Ayon sa kanya, Bible. Yung salitang Trinity, wala naman sa Bible yan. O, di ba? Minsan nagtatanong tayo ng ganyan. Yes po, tama po kayo. Wala po sa Bible yung salitang Trinity. yung salitang Trinity, wala umano sa Bible. Maniwala kaya kayo na yung salitang Trinity wala sa Bible? Sige nga, pansinin natin kung wala ba sa Bible. Nauna natin to na sinagot, pero gusto ko lang ipapansin ninyo na ganito pala ang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Pag iwanan nila ang simbahang Katoliko, sa akala nila ng kamalian ito, sila pala ang nalulubog sa grabing kamalian. Halimbawa, gagamitin natin ang Protestant Bible. Ito po mga kapatid, no? Protestant ito, hindi sila po makasabi na bias ang Biblia yan, Amplified Bible. Ito po ang mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And to the Lamb our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. See? Napaka-linaw mga kapatid. Hindi lang yan. Grabe ang kanilang pagtuligsa sa simbahang Katoliko. Kahit na ang salitang Biblia, wala umano sa Biblia. Bible. Madagdag ko lang din, no? Alam mo ba yung salitang Bible ay wala rin sa Bible mismo? Kasi ang salitang Bible ay galing sa Greek word na Biblion or Biblos Papyrus, nang ibig sabihin ay pinagsama-samang libro. So the concept of Bible ay pinagsama-samang libro. Ganun po siya kaya... So, narinig niyo mga kapatid na ang salitang Bible wala sa Biblia. Kundi ang concept lang nito yung pinagsama-samang libro o aklat. Tingnan po natin. Mas mabuti dahil ginagamit niya yung Greek, gamitin na naman natin ang Greek mga kapatid kung ano ang nakasulat sa ikalawang Timoteo kapitulo 4 versikulo 13 sa Greek dahil ginagamit niya ang Greek, di po ba? Ito po ang nakasulat. En tuade para karpu erkuminos pirikaita Biblia Maliotatas membranas. Di po ba sa Greek may mabasang Biblia? Hindi lang yan. Baka sabihin niya, Greek yan. English, dahil naalala niyo po ba yung debate namin ni Ostads, sino ba yun? Barcelon. Di po ba? Walang mabasa. Gamitin natin ang The Living Bible. Mas mabuti, The Living Bible. Ikalawang Timoteo 3:15-17 mga kapatid, ito po ang ating mabasa. The whole Bible was given to us by the inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us to do what is right. So, kaya nga, iniwan nila ang simbahang Katoliko, yumakap sila sa iba't ibang sekta, pero kung mapansin ninyo ang kanilang mga pagtuturo mga kapatid, kung pansinin niyo at susuriin niyo talaga, abay, sila pala ang pumipili at lalong lumulubog sa
kamalian. Ngayon, punta tayo sa isyu ng tinatalakay. Ang isyu, ang tanong ay purgatorio. Pero, nako, ang kanyang tinatalakay kahit na mga santo, mga Diyos-Diyusan na tinutukoy, yung tungkol sa Litany of the Holy Rosary, yun talaga ang resulta kung hindi tayo mag-aral sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Dapat mag-aral tayo dahil napakadelikado po mga kapatid, no? Pag mapasukan tayo ng virus sa maling pananampalataya. Dahil ang virus sa maling pananampalataya parang COVID po 'yun, no? At makapanghawa. Pero ang hindi napansin na meron na pala sa ganyang ori na virus, akala nila ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo ng kamalian, pero ang di nila napansin, sila'y nalulubog sa grabing kamalian. Okay, sagutin natin itong issue batay sa request ng ating kapatid. Pakinggan ninyo. Ang topic natin ngayon ay ang purgatorio. So topic niya na tinatalakay, ito ang ni-request tungkol sa purgatorio, no? At nag-research talaga, no? Nag-research siya batay sa aklat ng Simbahang Katoliko. Magaling mag-research. Pero research pa rin pag may time. Dahil di yata niya napansin na ang purgatorio, ang salitang purgatorio, mabasa sa Biblia. Okay. Atin sang ituloy siya. Ito po pala ay request ni Princess Lisa, isa po sa mga subscriber natin. Isang mapagpalang buhay sa iyo at sa iyong pamilya, Princess Lisa. Pasensya na po kung medyo naantala ang pag-upload natin ng mga content dahil sa medyo nagkaroon tayo ng problema sa video editor na gamit natin at device na magagamit sa pag-edit ng mga video at audio content tungkol sa mga topic at pag-aaral patungkol sa tamang pagsamba sa tunay na Diyos at mga So may nag-request siya. Ito, warning at paalala sa lahat ng mga Katoliko. Kung magtanong kayo tungkol sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko, huwag kayong magtanong doon sa mga nagsusulputan, mga ngaral ng mga nagsusulputang sikta. Dahil lalong ililigaw kayo. Halimbawa, si Bishop Cobos, Bishop pa naman siya. Ang Limasawa, alam niyo ba saan yung Limasawa? Nasa Cebu po ba? Halimbawa, yung Antioquia. Kapag lumabas kayo sa Pilipinas, gusto niyong puntahan ang Antioquia dahil narinig niyo ang kanyang pahayag na ang Antioquia ay nasa Israel. Nako, siguro, yung buong Israel, nilalakad mo, wala kang makitang Antioquia dyan. Dahil ang Antioquia ay nasa Syria. Okay. Kaya, warning sa ating mga kapatid na mga Katoliko, lalo na sa mga mahilig magtanong kay Soriano, tanong mo kay Soriano, may sagot ang Simbahang Katoliko. Kaya magtanong kayo, upang hindi lalong mailigaw nito mga nagsusulputang sikta, mga kapatid. No? Daming mga nagsusulputang sikta ngayon. At huwag kayong magtanong nito mga nagsusulputang sikta lamang dahil talagang mailigaw kayo sa kamalian. Okay, tuloy natin ang kanyang request. pagtalikod sa mga maling aral sa relihiyon na malaki ang impluensya sa buhay. Pagtalikod sa maling aral sa relihiyong malaking impluensya sa buhay. Imagine mo yan mga kapatid. Relihiyong malaking impluensya sa buhay, tinutukoy niya Simbahang Katoliko. Pero tinalikuran ang malaking impluensya sa buhay. Dahil isa na sa kanilang inaatake itong tungkol sa purgatorio. Dahil hindi natuntun sa Biblia ang salitang purgatorio, ang akala niya ay wala sa Biblia. Kaya ang dami talagang nadisgrasya
sa maling akala. No? Pero bago ninyo iwanan ang simbahan katoliko, research naman pag may time. Una, dapat i-research ninyo, sino po ba ang nagtatag sa simbahang katoliko kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo? Kaya yun lang ang paulit-ulit nating tanong sa mga nagsusulputang sikta. Kung mali ang simbahang katoliko, ibig sabihin, kasalanan yan sa nagtatag. Pero narinig nyo ba sa iba't ibang mga pastor, sa iba't ibang ministro na inaatake, tinutuligsa nila ang nagtatag sa simbahang katoliko? Hindi. Dahil pag ang nagtatag ng simbahang katoliko ang kanilang aatakihin, mga kapatid, nako, mapilitan sila sa paggamit ng history at alam natin lahat ng mga history. Kahit nga si Eliseo Soriano, di po ba yung tinanong ni kapatid na Melvin Ocampos? Anong tanong ni kapatid na Melvin? Kung hindi si Kristo ang nagtatag sa simbahang katoliko, ang tanong ko, sino ang nagtatag sa simbahang katoliko? Magulat ka sa sagot ni Eliseo Soriano. Ano po bang sagot ni Eliseo Soriano? Ang tanong kung sino ang nagtatag sa simbahang katoliko, ang sagot, hindi ko alam. Dahil nang naitatag ang simbahang katoliko, hindi pa ako naipanganak niyan. Naitatag yan about 2,000 years ago. Di ba? Kaya kung yun ang argumento, mapansin ninyo mga kapatid, meron palang iniwasan siya. No? Bakit? Bakit alam ni Eliseo Soriano kung sino ang nagtatag sa Islam? Batay sa history. Di po ba si Muhammad batay sa history? Si Muhammad ang nagtatag sa Islam. Ngayon, nang naitatag ang Islam, si Soriano po ba naipanganak na? Nang naitatag ang Iglesia ni Cristo, Bisprenia, noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, alam na alam ni Eliseo Soriano sino ang nagtatag. Pero hindi pa siya naipanganak. At alam niya sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist batay sa aklat ng Seventh-day Adventist, 1844. Hindi pa naipanganak si Eliseo Soriano. Di po ba, hindi ba kayo nagtaka mga kapatid? Logical naman, bilogical. Bakit sa mga taon na hindi pa siya ipinanganak, gumagamit siya ng history upang matukoy kung sino ang nagtatag sa simbahang katoliko? Bakit pag sa simbahang katoliko, ang sagot niya, hindi ko alam. Dahil nang naitatag ang simbahang katoliko, hindi pa siya na ipanganak noon. 2,000 years ago umano. Dahil iniwasan niya ang history. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Okay. Tuloy natin ang request mga kapatid. Ito kasi ang request ng tao kung saan nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Ano nga ba ang purgatorio? Saan nga ba ito nagmula? Nasa Biblia. Una, napansin nyo ba na iniwanan niya ang malaking relihiyon umano, iniwanan niya ang malaking relihiyon na nagbigay impluensya, malaking impluensya sa buhay na nakasalalay ang kaligtasan. Iniwanan niya ang simbahang katoliko na inaamin naman niya na nakasalalay ang kaligtasan at niyakap niya yung mga bago lang na sumulpot na sikta. Tuloy natin. Ba ang tungkol sa purgatorio? Kaninong aral o doktrina ang purgatorio? Ilan lamang ito sa mga tanong na sumasagi sa ating isipan na ating sasagutin at bibigyan ng linaw. So sasagutin niya pero palundag-lundag ang kaniyang pagsagot dahil pumunta pa siya sa mga tungkol sa sacred images na tulad ni C.G. David, iginiit na ito'y Diyos-Diyosan umano sa simbahang katoliko. Research naman pag may time. Lahat na ba na larawan o imahin diyan sa Biblia, Diyos-Diyosan?
Okay. Tuloy natin. Maikling pag-aaral natin ngayon. Totoo nga ba na may purgatorio? Ang purgatorio ay isa sa mga doktrina, paniniwala at aral na pinalaganap ng Roman Catholic Church o ang Simbahang Katoliko Romano. Yes, dahil ang Simbahang Katoliko ay ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang word Catholic galing sa Grego at sa Greek Bible, mga kapatid, Gawa Kapitulo 9 versikulo 31, himyen mabasa dito ang Ecclesia Catholis. Himyen on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, irinin ikinin oy kumunumini. Nandyan ang Ecclesia Catholis. Ang mahirap nilang tutulan, kung hindi si Kristo ang nagtatag sa Katoliko, sino? Natural naman, mga kapatid, na ang Simbahang Katoliko ang nagturo sa purgatorio dahil ito ang tunay na iglesia. Kung halimbawa sabi na, hindi yan dapat natin tanggapin dahil hindi natin mabasa litra por litras Biblia, kulang lang ng research. Ikalawa, kung ang argumento nila, dahil Katoliko ang nagturo, hindi natin yan tatanggapin. Hindi ba nila na alam na ang Biblia ay galing sa Simbahang Katoliko? Tingnan niyo ang aklat ni Loren Betner sa Born Again, na ang pamagat Roman Catholicism by Loren Betner sa pahina 102. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. O di po ba? Kung di nila yan matanggap, ang mga Protestante meron namang sariling Biblia, King James Version. Excuse me po, hindi po yan sariling yung Biblia. Sa Biblia po yan ng grupo ng Anglican Church. For your information, namimili lang kayo at nakibasa sa Bibliang yon. Di ba ba? Okay. Ngayon, kung sasabihin nila, kung ano ang turo sa Simbahang Katoliko, huwag nating tanggapin. Excuse me po, bakit? Bakit sumusunod kayo sa kalendaryo ngayon? Lahat ng mga nagsusulpotang sikta, sinusunod ang kalendaryo. Hindi po ba? Yun po ay Gregorian calendar. Sa Simbahang Katoliko po yun. O kung hindi kayo sumusunod, gumawa kayo ng sarili niyong kalendaryo. Iyon ang problema, mga kapatid. Yung mga kinukopya nila na aral sa Simbahang Katoliko, yun po ang hindi nila tinutuligsa. Ngunit yung hindi nila tinanggap at kinopya, yun ang mariin nilang tinutuligsa sa ating pananampalataya at dapat sagutin natin. Tuloy natin. Ayon sa nakasulat sa kanilang Compendium of the Gumagamit man ng Catechism. Compendium of the Catholic Catechism of the Catholic Church, Chapter 3, pages 1030 to 1031, purgatory is a state of those who die in God's friendship, assured of their eternal salvation, but who still have need of purification to enter into the happiness of heaven. Ayon din sa Roman Catholic Encyclopedia, ang paniniwala daw nila sa purgatorio ay isang kondisyon, proseso o isang lugar sa pansamantalang pagpapahirap upang linisin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa ilalim ng grasya ng Diyos na hindi pa daw nakakabayad mula sa kasalanang nagawa noong nabubuhay pa sila. Maisingit ko lang saglit. Kung napanood ninyo ang video natin tungkol sa kung nasaan na ba ang mga meron siyang video kung nasaan na ba ang patay. Dahil para sa ganitong uri na sekta, may pagkakatulad sila sa Iglesia ni Cristo, sa grupo ng Seventh-day Adventist, sa grupo ng Saksi ni Jehovah, na ang katawan ay ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang katawan. Pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. Patunayan natin, yun lang ang mali nilang akala. At meron silang iniwasan sa Biblia. O paning yung aral sa maling akala ay makapanday. Okay, tuloy natin. Maaaring alam nyo ngayon na ang kaluluwa o soul ay ang tao mismo. Wala siyang immortal na kaluluwa. O ang kaluluwa, soul, ay ang tao mismo. Sige, dahil gusto niyo letra por letra. Saan po ba mabasa na ang kaluluwa ay ang tao mismo?
Di ba ba, hinahanap niyo ang purgatorio, letra por letra, pero pakita ko sa inyo, may mabasa tayo sa Biblia, letra por letra purgatorio. Yun lang ang mali niyong akala na hindi mabasa. Pero, di nyo ba napansin na ang naghahanap ng letra por letra, nagtuturo sila na hindi naman mabasa sa Biblia letra por letra. Halimbawa, ito lang, yung napakinggan ninyo. Ang kaluluwa ay ang tao mismo. Yun lang ha. Saan? Na talata sa Biblia na nagsabi, ang kaluluwa ay ang tao mismo. At kung mamatay ang tao, patay din ang kaluluwa. Yun. Dahil mali ang kanilang pag-unawa. Okay, tuloy natin. Sa loob ng kanyang katawan, sapagkat ang soul o kaluluwa ay ang katawan ng tao mismo. So ang soul o mano ay ang katawan mismo. Ang kaluluwa, yung katawan mismo o mano. Kaya wala o manong nasa loob ng katawan na hindi mamatay. Baka kung nabasa siguro niya yung turo ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 10:28. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay sa inyong kaluluwa. Baka sasabihin naman sa ganitong uri ng mga ngaral, mga kapatid, hay, mali ka, Panginoon. Ang kaluluwa ay mamatay rin. Halimbawa, yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, namatay si Lazaro. Namatay din ang mayaman. Nilibing ang mayaman. Si Lazaro ay kasama ni Abraham. At ang mayaman na nilibing, siya ay nagdusa sa kasakitan. At nakita niya, may communion pa, nakita niya si Lazaro. Kasama si Abraham. At nakiusap siya kay Abraham. Di ba ba? Anong masasabi mo? Joke-joke lang yun? Di ba ba may inilibing? Pero, yun po bang nakipag-usap kay Abraham? Ibig po ba sabihin, yun po ba ang katawang nailibing? Yun. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, kayong mga Katoliko, kung meron kayong mga katanungan dahil naguguluhan kayo, magtanong kayo sa punto por punto, ha? Huwag kayong magtanong sa mga nagsusulpot ng sikta, mailigaw lang kayo, lalo na ni Bishop Cobos, dadalhin kayo sa Limasawa, Cebu City. Tuloy natin mga kapatid. Ito. At ang kaluluwa ay namamatay at wala nang malay sa anumang bagay kapag binawi na sa kanya ang hininga ng buhay. At ito, ang kaluluwa na mamatay, wala nang malay o mano sa anumang bagay. Tama ang katawan, yan. Pero may bahagi sa katawan na hindi mamamatay. Yun po ang tinatawag na kaluluwa. Kaya yun ang dapat i-research pa sa ating mga kapatid. Ha? Research pa. Kung wabang mabasa sa Biblia na may bahagi sa tao na hindi mamatay. Halimbawa mga kapatid, kung tingnan natin ang Roma Kapitulo 6, versikulo 12. Ang mabasa natin, sabi ni San Pablo, huwag maghari ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. So makita natin na ang katawan may kamatayan. Pero kung ang katawan ay may kamatayan, ang bawat katawang material may katapusan. Yung utak, yung bituka, yung puso, yun po may paglalaho. Pero dapat naman hindi lang huminto sa sadyang talata mga kapatid. Mabasa mo ang Roma Kapitulo 6:12 na ang katawan ay may kamatayan. Una, dapat delikado kasi makabasa ng isang liham
ang lapok, ang putik ay maganda para sa mata. Kuha ka ng putik, lagay sa mata, resulta, bulag ang resulta. May karugtong pala. Ang putik ay maganda para sa mata kung gusto kang mabulag. So, yung tinutukoy, halimbawa, sa Roma Kapitulo 6:12, mga kapatid, na ang katawan may kamatayan. Pero, tandaan natin na meron ding tinatawag na katawang panlangit. At yung katawang panlangit na yan ay mananatiling buhay. Pakibasa mga kapatid sa unang Korinto 15:4. Di po ba? Mayroon ka mang katawang ukol sa langit at sa mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Di po ba napakalinaw? Kaninong turo na ang kaluluwa ay hindi mamamatay? Galing mismo sa ating Panginoon Jesucristo. San Mateo 10:28, ulitin ko, at huwag kayong mga takot sa mga nagsipatay ng katawan, datapuat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Napakalinaw niyan. Okay. Tuloy natin ang kaniyang pahayag, mga kapatid. Ito. Ito ay pinatutunayan ng Biblia. Kung hindi nyo pa napanood ang video tungkol dito, panoorin. May video siya tungkol sa kaluluwa. Sige, hanapin natin yan. Sasagutin natin, mga kapatid. Patunayan natin na mali-mali ang kanilang turo, bunga sa mali ding unawa. Abuloy sa simbahan para dasalan at Dito tayo sa abuloy ng simbahan. patutulong daw ang mga kaanib sa simbahan sa mga namatay na nasa purgatorio sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal para sa mga namatay at pag-aabuloy upang mapadali ang paglilinis sa kasalanan ng mga namatay at mapatawad sa mga kasalanan upang mapunta sa langit. Naalala ko pa noon, nagsisimba pa ako sa simbahan ng Katoliko. So, naalala niya noon nung nagsisimba pa siya sa simbahang Katoliko. So, ibig sabihin, dating Katoliko siya. Sino po ba ang katuparan sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19? Nandito na ang mga antikristo. Sila ay humihiwalay sa atin upang makilala na sila ay hindi tunay na kasama sa atin. Kaya sila'y humihiwalay sa atin. So, naalala niya. Tinalakay niya ang pag-abuloy sa kaluluwa, mga kapatid, ang panalangin sa kaluluwa. Una, hindi umano yan biblical. Tama po ba? Hindi biblical o kulang lang sa research? Halimbawa, gamitin natin ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, no? Tingnan natin ang mabasa sa Biblia kung wala bang mabasa biblical na ang tingnan natin, no? Kung wala bang mabasa na ang purgatorio, mga kapatid, o kaya yung tungkol sa pagdasal para sa mga yumao. Tingnan natin, dahil dami kasing mga kapatid natin na humihiwalay sa pananampalataya, mga kapatid, na sa ganitong aral nila, yon ang resulta na daya sa maling aral at pag-unawa, mga kapatid. Okay. Ito, pansinin ninyo ang kaniyang pahayag. Pakita ko sa inyo. Una, bakit inalala natin ang mga patay? Sa Ruth Kapitulo 2, versikulo 20, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Hindi ikinait ang kaniyang magandang loob sa mga buhay at sa mga patay. Di po ba napakalinaw? Noon pa man sa lumang tipan, hindi ikinait umano ang kaniyang magandang loob sa mga patay at sa mga buhay. At sa Sirach City 33, mga kapatid, ito rin ang ating mabasa. Pansinin niyo.
Give graciously to all the living. Do not withhold kindness even from the dead. O, di po ba? Napansin ninyo mga kapatid na dapat alalahanin natin yung mga yumao na. Halimbawa, di nila yan matanggap. Saan po ba mabasa na huwag nyo nang alalahanin yung mga namatay? Yung tinalakay niya na pagdasal at pagbigay ng pamisa at yung pag-alay, hindi biblical, tingnan natin kung di ba biblical. Pansinin ninyo mga kapatid. Sa ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 43-45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang na ang ipanalangin pa ang mga namatay. Ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na mga namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng kanilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. See, napakalinaw mga kapatid na mula pa sa Old Testament kasi baka sabihin naman nila, ay hindi, yun, Brother Wendell, di po ba, yun po ay nasa apocryphal books ng mga Protestante. Wala na po yun sa King James Version. Yes, tinatawag yun ng mga Protestante na apocryphal books. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, na yung apocryphal books na yon sa Deuterocanon, yan sa Simbahang Katoliko, ang unang King James Version, history naman. Study, dapat pag-aralan natin yung history. Ang unang King James Version, 1611, tulad sa Simbahang Katoliko na Biblia, 72 books. Merong apocryphal books, nauna natin yung tinatalakay. Kailan tinanggal ng mga Protestante ang apocryphal books? Sa 1827 sa British Foreign Bible Society. Bakit nila tinanggal? Dahil isa sa mga dahilan, mabasa kasi sa ikalawang Makabyo sa Sirach na alalahanin natin ang mga patay, ipagdasal natin ang mga patay. Kaya, yon tinanggal nila mga kapatid. Ang hindi nila matanggal at hindi siguro nila napansin na sa bagong tipan, si San Pablo nagdasal sa patay na. Meron ba? Sige, Protestant translation ang ating gagamitin mga kapatid. No? Mas mabuting gagamitin natin itong Protestant na salin. Ito po ang tinatawag na Contemporary English Version sa ikalawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 16. Pansinin ninyo mga kapatid, ito po ang ating makita, ito po ang ating mabasa sa naturang salin. Sabi ni San Pablo, I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then, after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. See?
malinaw mga kapatid ang pahayag ni San Pablo. Ngayon, baka sasabihin nila, hindi naman mabasa diyan, Brother Wendell, na si Onesiporos patay na. Ang sabi diyan na I pray that the Lord Jesus will ask. Iyon ang mabasa mga kapatid. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy Onesiporos on the day of judgment. Pero tingnan natin mga kapatid ang biblical commentary tungkol dyan. Ito po, sa commentary on the New Testament, page 550, ito po ang ating mabasa. Onesiporos is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. O, di po ba? At the time he wrote. So kung ngayon, napatay na si Onesiporos, ano ang sabi ng isinulat ni San Pablo? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Ano ang nasa biblical commentary? The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. Napakalinaw mga kapatid. Kaya yung sabi niya na hindi biblical ang purgatorio, bunga lang yun po sa maling akala. Bakit? Okay. Una, tingnan natin kung baka hindi pa nila na-research, no? Na may mabasa pala na purgatorio mga kapatid. Gamitin natin muna yung tungkol sa Biblia na Spanish mga kapatid, kung ano ang translation sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 19. Bakit? Alam niyo ba diyan sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 19 mga kapatid na may binabanggit diyan na kulungan ng mga espiritu. Alam niyo ba na may kulungan ng mga espiritu? At alam niyo ba ano ang translation sa kulungan ng espiritu? Unang Pedro 3:19. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Sandali muna Ito po okay, sandali muna. Okay, balik muna natin siya sa issue. Okay. Ang topic natin ngayon ay ang Ito, purgatorio. Ito po ating pala ay ibalik mga kapatid kung tama ba yung kanyang sinabi na hindi mabasa. Ito po. Pansinin niyo, unang Pedro 3:19. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de nueva publicación del arca el Padre se entiende el porcarcel, el purgatorio. Ano mano ang kulungan ng mga espiritu mga kapatid? Purgatorio. Kung sasabihin nila, dahil may mabasa tayo, kulungan ng espiritu, hindi yan purgatorio. O sige nga, hindi yan purgatorio. Ano ang tawag? Sa kulungan ng espiritu, kung hindi yan purgatorio. Iyon, magka-problema sila niyan, mga kapatid. Okay, ituloy natin yung pahayag niya dahil purgatorio na sana, umaabot pa sa mga Diyos-Diyosan. tinawag na rin para tumulong sa panalangin. Kung tutusin, ano ba Balik muna natin. Ito. nadasalang panalangin o novena para sa mga kaluluwa? Ito po yung matandang edisyon na kung ano-anong May novena para sa mga kaluluwa. Bakit? Kung sasabihin nila, bawal yan. Saan mabasa sa Biblia na bawal ang novena sa mga kaluluwa? Meron po bang mabasa? Di po ba gusto nyo letra por letra?
Okay. Imagination lang ninyo yan. Okay, tuloy natin. Santo ang tinatawag para tumulong sa panalangin para sa namatay. Habang dinadasal ang novena, tinatawag ng mga nagdadasal at binibigkas ang iba't ibang reyna at ina. Ang iba't ibang reyna. Mali. Isa na yung reyna na yan. Tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Ngunit ang isang reyna ay may iba't ibang title. Yun ang resulta pag Katoliko ka nga hindi ka mag-aral sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ha? Yun po ang resulta, kapatid. Yes, sir. It's called purgatory in English, sir. Windel to tell. Okay. So, galing kay si Fontif. Okay. Tuloy natin mga kapatid, no? Ang kaniyang pahayag. Sa novena o mano, tinatawag ang iba't ibang reyna. Mali, isa rayon na reyna na tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Pero, tinatawag o mano ang mga santo. Bakit? Mali po ba ang pagtawag ng mga santo? Ha? Nako, ang dami sigurong di alam ng ating kapatid, mga kapatid, ha? Bakit? Alam nyo ba na sa Biblia may mga kaluluwa ng mga banal na nasa langit at pwede tayong makalapit sa kanila ayon din sa nakasulat sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23. Tuloy natin itong issue niya na may iba't ibang reyna. Birhen, pati mga iba't ibang bagay tulad ng bulaklak, salamin, bahay na bulaklak, iba't ibang salamin, sisidlan, at pati bahay. tore ni David, tinawag na rin para tumulong Pati turi ni David, tinatawag na rin umano mga kapatid. sa panalangin. Kung tutusin, ano ba naman malay ng mga bagay na ito? Hindi Ano naman umanong malay ng bagay na ito? Tama. Kung tutuisin, walang malay talaga kung di mo alam ang katotohanan. No? Kaya sa mga Katoliko, bago pa man kayo mahawaan ito mga virus ng maling aral, mag-aral kayo sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. No? Halimbawa, itong sinasabi niya, bakit tinatawag niyo? Litanya po yun. Litanya ng banal na rosaryo. Sa rosaryo siguro siya, sabi niya, sa novena ng mga kaluluwa o manumang kapatid. Sa rosary, yon. Turi ni David, turi ni Garing, bahay na ginto, kaba ng tipan, pintuan ng langit, salamin ng hostisya, bulaklak. Yung bulaklak, tumutukoy yan sa rosas. Ang rosary, rosas na tumutukoy sa mahal na Birhen Maria na dapat siyang bigyan ng bulaklak. Halimbawa, yung turing, mataas ito, pero ating tatalakayan lang. Yung sinabi niya, turi ni David. Ano po ba yung turi ni David, mga kapatid? Yun po ay nagpapahiwatig sa virtues ng kalinisan. Dalisay, mga kapatid. Yun po ang turi. Ang turi, kung tingnan natin, pagibasa naman, awit ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 4. Kaya research naman pag may time, di po ba ang mabasa, ang liig mo'y ubod kinis. May kwintas na kay inam, parang turi ni David sa ligid ng mga kawal. Saan mabasa? Awit ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 4. Yun po ang ibig sabihin ng turi ni David. Yun po'y tumutukoy din sa mahal na Birhen Maria. Nakita natin, mga kapatid, na yung turi ni David bilang kalinisan, bilang puri ng isang babae. At ganun din naman ang mahal na Birhen Maria dahil sapagkat ang mahal na Birhen Maria ay puno ng pagpapala o grasya ng Diyos ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Para sa kaniya, walang kahulugan yan, pero malaking kahulugan yan, lalo na kung nag-aral ka sa pananampalatayang Katoliko. Binanggit man niya yung turing Garing,
Ano po bang ibig sabihin ng turing-garing? Yun po'y sumisimbolo sa immaculate o malinis na tao. Ito po ba'y biblical? Biblical na biblical yan. Pakibasa sa awit ni Solomon, Kapitulo 7, versikulo 4. Anong mabasa? Ang iyong liig ay gaya ng turi na garing, at ang iyong mga mata ay gaya ng mga lawa na sa Hisbon, na sa siping ng pintuan bayan ng Batrabim. Ang iyong ilong ay gaya ng tore ng Libano nang nakaharap sa Damasco. So diyan makita natin mga kapatid na ginagamit ni Solomon ang turing garing bilang pagpupuri sa isang magandang babae. Di po ba? Kaya research naman pag may time yung tumutukoy na bahay na ginto, house of gold. Walang iba tumutukoy yan. Very symbolical yan na salitang bahay na ginto po ay isang ancient biblical symbol sa templo ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos din mga kapatid ay bahay na puno-puno ng ginto ang templo ng Diyos. Kaya nga kahit na yung mga imahen ng kerubin na ipinagawa, Exodo 25:19-20, puno-puno ng ginawa sa ginto. Kung tingnan natin ang mabasa sa Unang Hari Kapitulo 6 versikulo 21, Unang Hari Kapitulo 6 versikulo 22, di po ba mabasa natin ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos na puno-puno at binalot ng ginto? Sa Bagong Tipan, di po ba nakalukluk sa sinapunpunan ni Santa Maria ang kabanal-banalang anak ng kaitastasan? Kaya si Santa Maria ay naging templo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ibig sabihin. Meron pang Kabanang Tipan, Ark of Covenant. Mataas yan pag tatalakayin natin mga kapatid. Sa sunod na siguro, no, tatalakayin natin yan. Dahil malapit na yung schedule namin punto por punto. Ito. Di tayo dapat tatawag sa mga yon. Di tayo tatawag sa mga yon. Bakit? Nabasa natin, Tore ni David, Turing Garing, House of Gold. Nasa Biblia. Hindi nyo alam lang na very biblical pala. Delikado talaga mga kapatid pag ang ating mga kapatid ay mabiktima sa maling akala. Tuloy natin siya. 13 to 14. At sa Acts 4 verse 12, ganito ang sinasabi. Hindi na pwedeng lalapit sa mga santo. Ang taas. Okay. At ang ganitong paulit-ulit na panalangin, Yung paulit-ulit na panalangin, nauna natin na itong sinagot mga kapatid dahil merong argumento sila. Yun po bang rosaryo mga kapatid? Nauna natin paulit-ulit na yun po ba ang tinutukoy na bawal? Ano po ba ang mabasa? Di po ba sa mga hindi pa nakapanood, pwede niyong sundan ang uploaded video tungkol diyan dahil halimbawa kung sabihin nila na ang rosaryo ay yun ang paulit-ulit na rosaryo na panalangin ang tinutukoy at bawal, mali. Dahil very biblical ang rosary. Ang sabi nila, hindi mabasa sa Biblia ang rosary. Ang di nila pansin, ang Biblia ay nasa loob ng rosaryo. Bakit? Halimbawa, I believe in God the Father Almighty. Very biblical yan. Mali ba kung sabihin mo, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth? Mali ba yan? Yung turo, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Di po ba biblical yan? Kung basahin natin San Mateo 28:19-20, napaka-biblical yan mga kapatid. Our Father, biblical yan. Ang Ave Maria Gracia Plena, ang pahayag yan ng anghel. San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. At
Yung pahayag naman ni Santa Elizabeth, Ave Maria Gracia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, eso. Okay, tuloy natin siya mga kapatid. Kaya, bunga lang sa mali nilang akala. Verse 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So, wag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ito kasi ang mga argumento ng mga sulpot na sikta, mga kapatid. Pilit nilang iniugnay na ang mga imahen ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan. Yun po ang pilit nilang iniugnay sa simbahang Katoliko. Ang hindi nila alam, na sa Biblia, hindi lahat na imahen ay Diyos-Diyosan po. Kung tingnan natin ang Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? San Juan, Kapitulo 7:24, huwag kayong huhusga batay sa inyong nakikita. Hindi po ba? Sila hinuhusgaan tayo na diniyos natin ang mga santo. Sino po ba ang nagturo na si Santa Maria ay taong naging Diyos? Si San Pedro taong naging Diyos, San Pablo taong naging Diyos. Hindi po, mali po kayo. Ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, sila po'y taong naging banal, hindi naging Diyos. Kaya ano ang turo? Sila ba'y diniyos? Ito po ang opisyal na aral, mga kapatid. Research naman pag may time. Ito ang ating mabasa. Sa My Catholic Faith, page 191 by Luis Larabore Moro. We honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. Di po ba? Ngayon, sa Biblia kung bawal ang lahat ng mga imahen, bakit po ba sa Ezekiel Kapitulo 41, 17, 21, ang templo, ang banal, ang kabanal-banalang templo ng Diyos ay daming mga larawan, mga imahen. Imahen ng mga santo. Imahen ng mga banal. At kung tingnan natin ang ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, ipinagiba kahit ng libingan ng mga Diyos-Diyosan. Kahit na ang kanilang mga buto, ipinagiba iyon ng Diyos, mga kapatid. Ngunit, ang monumento ng propeta, hindi niya ipagalaw. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga imahen ay bawal. Ang problema ng ating mga kapatid, nitong mga nagsusulpotang sekta, pati na itong mga Muslim, maraming salamat po nila ni kapatid Davili Garcia sa suporta, pati na itong mga kapatid natin na mga Muslim, palaging inaatake tayo, mga kapatid. Ang hindi nila napansin, di po ba niya nakita na kayo'y humahalik sa itim na bato dyan sa Mecca upang mapatawad ang inyong mga kasalanan? So, kaya sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin, magsuri talaga. Dahil ang daming nagsusulputan ng mga sekta ngayon, at kung hindi kayo mag-aral sa pananampalataya, pag kayo'y mahawa lalo na sa mga virus ng mga kamalian na parang COVID, delikado, mga kapatid. Magiging katulad tayo sa ipinakita natin na mga nagpakilalang galing kami sa simbahang Katoliko. Iniwan namin ang simbahang Katoliko dahil nagtuturo ng kamalian. Ang hindi nila napansin, sila'y nalulubog sa maling aral. Kaya, tinalakay at sinagot natin ito, mga kapatid, dahil ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat po, at mamaya sa punto por punto, merong tanungan. Pwede kayo makapasok, bigay namin ang link, mga kapatid, merong tanungan sa punto por punto. Maraming salamat po. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen.
So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.